Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps Helfield at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ngayon, tingnan ko kung paano siya nagtatago. Hindi ka makakatakas gamit ang iyong mga pakpak. Matatag na ipinaliwanag ng apat na salitang ito ang kasalukuyang sitwasyon ni Han Sanchen. May mga tao sa lahat ng dako, at ngayon ay wala nang mapagtataguan kahit na gusto nilang magtago. Oo nga, nang lumingon ang mga taong umaatake sa harapan, mabilis na humigpit ang paligid patungo sa Han Sanchen, at si Han Sanchen ay tiyak na mapapalibutan ng kamatayan. Si Han Sanchen ay hindi natarante kahit kaunti. Sa isang mahinang tapik sa kanyang mga paa, diretso siyang umalis sa lugar. Si Ling ay nasa himpapawid, walang pakialam na nakatingin sa mga taong nasa ibaba na nagbanggaan dahil sa kabiguan ng singil. Fuck you, bastard, kung pumayag kang lumaban, magtatago ka na lang. Lalaki ka ba? Kung may lakas ka ng loob, bumaba ka at lumaban ka. Isang grupo ng mga tao ang nagmura at itinuro si Han Sanchen, galit na galit sa sukdulan. Ngumiti si Han Sanchen ng mapanlit, sabi ko, hahayaan ko kayong gawin ito, hindi ko pattern. Fuck him. May umuungal, at sa sumunod na segundo, muling nagtipon ang mga tao, at pagkatapos ay direktang inatake ng maraming tao si Han Sanchen sa himpapawid gamit ang mahika, 3,000. Hindi pa rin umatake si Han Sanchen, pero umiwas lang siya nang walang pakialam. Ilang sandali, kahit paano umatake ang grupo ng mga taong lumilipad sa himpapawid, hindi pa rin nila mahawakan ang katawan ni Han Sanchen. Ang mga alalahanin ni Guchu ay nagsimulang maglaho, at kahit isang bahagyang ngiti ay lumitaw, na nagsasabing, hindi ko masabi, ang kapatid na ito ay lubos na may kakayahan. Tumanggo si Luo Jin at nagtanong, ang lalaki ay dapat dinala noon ng mga Gugangzi, ngunit sa kahulugan ng mga salita ni Gugangzi, tila hindi niya alam na mayroon siyang kakayahan na ito. Hindi kaya noong siya ay naaresto. Sa simula, siya ay kontrolado ng mekanismo sa bag. Ngunit ang isang tao na malayang makakarating at makaalis sa napakaraming tao ay maaaring hindi madali kahit na mayroon siyang bag na tela. Hindi alam ni Gumo ang tungkol dito, ngunit nang siya ay arestuhin noong araw na iyon, talagang hindi siya lumaban. Tumanggo si Luo Jin at ngumiti, so, may dalawang posibilidad. Panginoon Luo, mangyaring magsalita. Either he has lightness kung fu or the method of escape is more powerful, but in fact hindi masyadong malakas ang combat power niya, kaya wala siyang kakayahang lumaban. Tumanggo si Guchu, ang mga salita ni Lord Luo ay makatwiran, kaya paano naman ang pangalawang posibilidad? Ang pangalawang posibilidad, ngumiti si Luo Jin, iyon ay maaaring siya ay isang walang katulad na master. Walang kapantay na master, kainahinalang tanong ni Guchu. Tama, isang walang katulad na master. Sa madaling salita, maaaring hindi siya mag-abala sa pakikipaglaban sa iyo, at kahit na alam niya na hindi mo siya masasaktan sa lahat ng iyong lakas, kaya siya ay tamad na makipag-away sa iyo, at nagkataon na gusto niya ring pumunta sa Yetian City, kaya, sa halip, mas mahusay na sumabay sa Agos at bigyan ka ng libreng sakay. Hindi nagsalita si Guchu, ngunit pinag-iisipan ng mabuti ang katahimikan ni Han Sanchen habang nasa daan, tila palagi niyang naramdaman na ang mga salita ng Luo City Lord ay napakamakatwiran. Siya ay talagang mukhang isang hindi makamundong master, napakakalma na. Ngumiti si Luo Jin, mas handa akong maniwala sa pangalawang posibilidad. Bagamat siya ay isang alipin sa Yetian City, sa unang pagkakataon na nakita ko ang taong ito, naramdaman kong hindi simple ang taong ito. Sumasang-ayon si Guchu, iba talaga ang hitsura niya sa mga ordinaryong tao. Temperament, ang ugali niya ay tiyak na hindi katulad ng ordinaryong tao.
Sabi ni Luo Jin. Tumanggaw si Gu Chu. Eksakto. Sa totoo lang, pagkatapos makipag-usap sa iyo at sa akin, mas gusto ko rin, hindi lang sa isang pangkaraniwang tao ang kanyang ugali, bumangon, Gu Gangzi, interesado ka ba? Nagmamadaling sinabi ni Gu Chu, may sasabihin ang City Lord Luo. Ngumiti si Luo Jin, at saglit na hindi nagmamadaling magsalita, ngunit kumilos siya na parang tanga, sinasabi na ang malungkot na anak ay napakatalino, bakit hindi? Ang malungkot na anak, hulaan mo, ano ang iniisip ni Guo? At napag-isipang mabuti ni Chu, kung gayon ay dapat na maingat na isipin si Guo, kung ganoon ay napag-isipang mabuti ni Guo si Chu, kung gayon ay dapat na maingat na isipin ang malungkot na anak, bakit hindi, iniisip na maaaring may ideya si Lord Luo sa akin. Oh, Gu Gangzi, bakit hindi mo nalang pag-usapan? Lumapit si Luo nang may mas malaking interes. Lumingon-lingon si Gu Chu sa paligid, nakitang walang pumapansin sa pinag-uusapan nila ni Lord Luo, kaya lumapit siya sa tenga ni Luo Jin, at sinabing, sa palagay ko, parehong naramdaman ni na City Lord Luo at Gu na ang taong nasa harap nila ang binata, kahit isang PA ay hindi kasing simple ng hangki, na naging limelight kamakailan. Nang marinig ito, biglang lumingon si Lord Luo at tumingin kay Gu Chu. Han Sanchen, ang puwersang nagtutulak sa likod ng pagkawasak ng Demon Castle. Matapang ang ideya, ngunit kailangan ding aminin ni Luo Jin na tama ang sinabi ni Gu Chu, mayroon nga siyang hula. Walang ibang dahilan, ang ugali ng lalaki, kalmado, at ang parehong mga katangian ng lahi ng tao. Siyempre, mayroon ding Ivory. Kahit na hindi nila kilala si Ivory, dapat nilang aminin na si Ivory ay sadyang napakaganda. Napakagandang babae, paano naging mediocre ang lalaki niya? Bukod dito, ang pinaka-nakakatakot na katotohanan ay hindi man lang nagdala ng entourage ang mag-asawa nang lumabas sila. Ito ang lupain ng mga demonyo, napakagulo, at laging may mga panganib. Kahit na ang isang kilalang tao tulad ni Gu Chu, na pinakakain sa paligid ng Yetian City, ay hindi makakalabas ng hindi dinadala ang kanyang entourage. Paano siya magiging kumpiyansa na hindi siya tao sa paligid? Ang tiwala sa sarili ay nagmumula sa sariling lakas. Hindi naman sa hindi nila naiintindihan ang katotohanan ito. Sa kasalukuyan, ito ay posible. Sabi ni Luo Jin. Tumanggaw si Gu Chu, totoo iyan. Sa ibang pananaw, kung ordinaryong tao lang siya, maraming bagay na ginagawa niya ay hindi naaayon sa sentido komon. Walang pang-aalipusta, ang tingin ko sa kanya ay katulad ng mga ordinaryong tao. Siya ay isang taong mapagmataas na ang kanyang IQ ay maaaring magkaroon ng problema. Ngunit kung dadalhin mo ang karakter sa katotohanan na siya ay si Han Sanchen, lahat ay mag-iiba. Kung siya si Han Sanchen, kung gayon ang ginawa niya ay hindi man lang matatawag na high profile, ngunit low-key. Oo, kung siya si Han Sanchen, ano ang silbi ng matalo ang 1 o 2,000 tao? Kung siya si Han Sanchen, anong masama sa paghingi kay Huang Rong? May mga bagay, ayaw malaman, pag-isipang mabuti at takot. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung siya si Han Sanchen, maipaliwanag na lang niya sa akin ang kanyang pagkakakilanlan. Ang usapin ni Huang Rong ay hindi isang bagay na hindi maaaring pag-usapan. Bakit siya lumabas ng ganito? Para pumatay ng manok at unggoy. Sa kanyang lakas, hindi na kailangang gawin ito. Kailangan lang niyang iulat ang kanyang katanyagan, na sapat na upang hadlangan ako. Nag-alinlangan si Gu Chu. Sa katunayan, hindi masyadong naintindihan ni Luo Jin ang tanong na ito. Ang madugong masaker ni Han Sanchen sa kuta ng Chanmo ay kamakailan lamang, at ang iba pang mga lungsod lamang ang nagdusa ng sunod-sunod. Matibay na signboard na ang pangalan niya, at wala na siyang kailangan. Sige na, napabuntong hininga si Luo Jin. Dahil hindi mo mahulaan ang sagot, mas mabuting hayaan na lang ang kalikasan. Tumanggaw si Gu Chu, at tumingin din kay Han Sanchen. Sa oras na ito, ang tuloy-tuloy na mga pagkabigo ay naging sanhi ng kaunting galit at pagkawala ng kontrol sa karamihan, at lalong naging halata ang ultimate move ni Han Sanchen. Ngunit si Han Sanchen ay parang isda pa rin sa tubig, na madaling maalis ang lahat ng uri ng pag-atake. Pagkatapos nito, ang isa ay umatras ng ilang metro ang layo mula sa larangan ng digmaan, at muling tumingin kay Gu Chu, Young Master Gu, nakagawa na ako ng aking hakbang, at oras na para ipakita ko ang aking sarili.
Minsan lang ako mag-practice, kaya dapat pahalagahan mo. Si Guchu ay abala sa pagmamasid sa bawat kilos ni Han Sanchen, ngunit ngayon ay bigla siyang tinawag ni Han Sanchen, at halatang hindi niya ito naiintindihan, kaya siya ay tumanggaw ng mahina. Natuto lang akong magpakita sa iyo pansamantala, kaya maaaring hindi ito perpekto, ngunit sapat na. Nang bumagsak ang mga salita, kinamayan ni Han Sanchen ang kanyang mga kamay at binawi ang kanyang mga balikat. Ang lahat ng hangin sa kanyang harapan ay nagmamadaling pumunta kay Han Sanchen, na para bang bigla siyang nakatagpo ng isang top-level na black hole. Kasabay nito, sa loob ng radius na ilang milya na nakasentro sa Han Sanchen, kahit na ang lupa o ang bahay, sila ay nanginginig sa ilalim ng impluwensya ng pagsipsip na iyon. Nagsimulang magbago ang kulay ng hangin sa paligid ng katawan ni Han Sanchen, na nagpapakita ng mahiwagang asol na langit. At sa mga palad niya, may tumatalon na mga lilang kulog. Sa pagtingin sa grupo ng mga tao na naghihintay sa hindi kalayuan sa kanyang harapan, ngumiti si Han Sanchen ng mapang-asar, libu-libong tao. Ngunit ang isa sa kanila ay pulbos lang. Chanshuan nakakalokang kuryente. Boom! Kasabay ng bigla ang pagtulak ni Han Sanchen, ang malaking asol na kidlat ay nagtulak sa nakapaligid na asol na hangin, tulad ng isang higanteng kidlat, na direktang tumama sa lahat. Boom! Nakaharap sa lilang kidlat at asol na hangin, ang mga tao ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react, at nataman na sila ng malalaking alon nito sa susunod na segundo. Z. Ang di mabilang na kulog at kidlat ay parang hindi mabilang na maliliit na ahas, na bumabalot sa katawan ng bawat isa. Sa sandaling iyon, walang maramdamang mali si Fang Fo, ngunit halatang nararamdaman niyang may biglang damaykit sa kanya. Tumingin si Han Sanchen sa eksena, bahagyang ngumiti, tumalikod, at tumingin kay City Lord Luo at Guchu. 2 taong tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, ano ang ibig sabihin nito? Pero sa sumunod na segundo, nagkaintindihan silang dalawa. Bang bang bang, biglang sumabog ang grupo ng mga tao. Ang bawat electric snake ay parang electric whip, at parang isang string ng mga bomba, sumabog ang mga ito sa pag-snap ng kanyang mga daliri ni Han Sanchen. Maaaring nakarinig ka na ng paputok noong Chinese New Year, pero nakarinig ka na ba ng 10,000 paputok sa isang hininga? Ngayon, eto na, sunod-sunod na sumabog ang katawan, paa, at kamay ng bawat isa. May orihinal na libu-libong malalakas na dibisyon, ngunit sa isang iglap, sila ay pinasabog sa hiyawan, nakaluhod, nakahiga kung saan-saan, paano pa sila magkakaroon ng kaunting lakas sa pakikipaglaban? Ito. Natigilan ang lahat, ano ito? Ano ito? Sa isang galaw, libu-libong tao ang direktang nawalan ng lakas sa pakikipaglaban. Kahit na ang mga nangungunang eksperto sa paligid ng maraming mayayamang tao sa larangan, imposibleng gawin ito. Bagamat mayroon talagang ilang mga ordinaryong tao sa libu-libong mga tao, hindi may kakailan na mayroon ding ilang mga master sa kanila. Yun lang, nahulog lang ng walang kahit isang sandali ng pagtutol. Walang naniniwala, ngunit ang katotohanan ay lumitaw sa harap ng lahat. Paanong hindi ito matutulalas sa lahat? Tao ba ang lalaking ito? Pagpatay ng libu-libong tao sa isang galaw, paano siya naging kaya? Damn it, I really misjudged him. I thought he was a piece of rubbish. I didn't expect. Fuck, buti na lang hindi ako umahan ngayon, kung hindi. Sa pag-iisip ng sarili niyang kapalaran, hindi naiwasang maramdaman ng taong iyon ang lamig sa kanyang likuran. Young Master, ano ang nararamdaman mo? Lumapit si Han Sanchen. Noon lang nagising ang dalawa sa gulat, at nang bumalik sila sa katinoan ay nagmamadali silang tumawa. Sir, isa ka talagang walang kapantay na tao. Alam ni Luo na pambihira si Mr. Luo, pero hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabilis siya. Nakakamangha ngayon lang. Hanga rin si Gu, pero aaminin kong nanlamig ang likod ko. Napakalakas ni Mr. Nung araw na yun Gu pa rin. Ang pag-iisip tungkol sa orihinal na desisyon ay talagang tama. Kung ako ay lalayo, kapag nagalit ako sa taong nasa harapan ko, maaari akong magdusa ng isang sakuna. Ito ay simpleng pagsasayaw kasama ang tigre, paglalakad kasama ang lobo. Young Master, hindi, umiling si Han Sanchen. Hindi ako nagtatanong tungkol sa aking pagganap, nagtatanong ako tungkol sa daya ngayon, ano sa palagay mo? Ngayon lang yan. Nagulat si Guchu. Tumanggo si Han Sanchen, tama, baliw si Chanshuan.
Isang bagong trick ang natutunan ko. Lahat sila ay taga Yetian City, kaya hindi na kailangang mawalan ng buhay. Halos 30% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Lalong naghinala si Guchu. Malinaw, tila may ibang kahulugan si Han Sanchen nang sabihin niya ito. Sa tingin ni Gu ay may something sa mga salita ni Mr. Tanong niya. Ngumiti si Han Sanchen, Young Master, ang Chanchuan Kuangdian ay isang kasanayan sa antas ng Diyos. Ang pinakita ko lang ngayon ay gasgas lang. Kung tutuusin, hindi ko pa natutunan ang exercise na ito. Nag-practice lang ako pansamantala para sa performance, at ginamit ko para sa display. Ang tunay na kapangyarihan nito ay malamang na hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa ipinakita ko. Kaugnay nito, hindi nagduda si Guchu na nagyayabang si Han Sanchen. Kahit na hindi siya isang mahusay na master, siya ay itinuturing na kinabukasan ng isang malungkot na pamilya, na may ilang mga tagumpay sa paglilinang. Natural, nakikita rin niya na kapag ginamit ni Han Sanchen ang hakbang na ito, halatang nasa yugto na siya ng pag-urong ng kanyang lakas. Kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas, ano ang mangyayari sa libu-libong taong ito? Hindi ako maglakas loob na sabihin na lahat sila ay patay ng sabay-sabay, ngunit tiyak na ito ay hindi lamang isang simpleng pinsala na tila ngayon. Nang makitang hindi tumanggi si Guchu, malamang na sumang-ayon siya sa kanyang sariling pahayag, nagpatuloy si Han Sanchen, kung gayon, ang gusto kong itanong ay, interesado ba si Gu Gangzi sa Chanchuan Kuangdian na ito? Kung interesado ka, pwede kong ibigay sa'yo. Ano? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!